Pare ko, nangyari na rin po ba sa inyo to? Yung nai-stack po yung washing timer ng inyong washing machine. Tulad po nito sa atin. So, ito nangyari po to pag matanda na or matagal na po itong ating washing machine. Pero wag naman po kayo magalala. Kung hindi naman po natin siya ma-repair, ay may nabibili naman po nito sa online na murang-mura lamang sa halagang 30 to 90 pesos. Pero sa ngayon ay tatry muna po natin siyang i-repair. Tanyo, pitikin ko lang ako ng kanti. Ayun. Diretso na naman po siya. Pero pag tapos is nag-i-stack ulit siya. Siyempre, bago po lahat ay kailangan po natin ma-access tong ating wash timer. At para ma-access po to, kailangan po natin tong tanggalin yung pinaka-cover niya. So, tanggalin muna po natin yung dalawang screw na to. So, mga pare ko, napakaganda po nito kung matututunan nyo po mag-repair ng inyong washing machine para hindi nyo na po ito dalhin sa mga repair shop. At magagawa nyo po to inconvenient at your home. Ito. So, kitang-kita naman natin, oh. Dali namang, oh. So, ito po ang ating pakay. Tanggalin lang po natin ulit itong dalawang screw na to. Ayan. So, luma na po itong ating washing machine. Natin nyo, puro kalawang na po siya. Ayan. At inuulit ko po, kung hindi nyo po natin siya ma-repair, may nabibili naman po nito sa online store. At murang-mura lamang. So, wag po tayong matatakot. So, tanggalin muna po natin. So ito, pwede na po natin siyang repairin dito mismo para hindi na po tayo magtanggal ng mga wire. Sa pagre-repair po natin ay simpleng-simple lamang. Since na gumagana naman po siya, ang gagawin lang po natin dito is cleaning. Kasi nakita naman po natin na marami po siyang dumi sa loob at yan po yung bumabaras sa mga ngipin-ngipin. At the same time ay lubrication po natin dahil para hindi po ulit siya mag-stack up. So tanggalin muna po natin itong tatlong screw. Then saka po natin tatanggalin itong cover. Kung makita nyo, ang dumi niya. So makita mo, yan po yung mga umiipit sa mga gear, yung mga dumi na yan, kaya po siya nag-i-stack up. So ito, pwede po natin itong isa-isahin tanggalin para malinis. Pati itong contact nyo, pwede po natin itong malinis dahil kung makikita nyo, madumi din po siya at naglo-lost contact din po siya. So cleaning po yung ating gagawin dito. Payo ko po sa paglilinis ay pwede nyo naman pong tanggalin lahat yung mga kontak na to at yung mga gearing niya, pero meron po kayo isang iiwanan at ang iiwanan nyo po ay yung coil spring, yung nakaikot po na yun dahil was po nag-release to, baka mahirapan po kayong ikabit. At bago nyo po siya tanggalin isa-isa ay mas maganda po na picturean nyo para meron po kayong reference. After ko po mapicturean, ito pwede na po natin itong kalasin isa-isa at ang unahin po natin ay itong kanyang contact. Ayan. So, lilinisin po natin itong contact na to dahil kung makikita nyo, maitim na at medyo nag-lose connection na po to. At ito, sabay na rin po natin itong kabila. Kutin lang po natin. Ayan. So, ito po, pwede po natin itong isa-isain din. Basta importante ay pipicturean nyo. At kung hindi naman po marumi, yung nakakabit, ay pwede nyo rin po siyang hindi tanggalin. Pero dito sa atin, ito po ang pinakamarumi at ito po ang nag-i-stack dyan. Ito. Mga pare ko, pwede na po natin itong linisin at iwanan lang po natin to para hindi na po natin magalaw itong kanyang coil spring at baka hindi po natin siya basta-basta maibalik. Siya nga pala, pag may problema po tayo na hindi na po gumagana itong ating wash timer, ay posible po na putol na po itong kanyang coil spring o kaya naman po ay nawala sa line at ito, kailangan na po natin itong tanggalin. Sa ngayon, wala naman po tayong problema dito kaya hindi na po natin siya gagalawin at kung makikita nyo, malinis naman dahil ang mga dumi ay naandito po sa kanyang gear. Ito ay ating munang lilinisin. Saka pala, ang ginagamit ko po lang panlinis sa mga ganito contact cleaner lamang dahil yung contact cleaner ay meron po siyang properties na nakakatanggal po ng mga dumi. After po natin malinis ay assembly time na po. Gamit po itong ating cellphone at pinicturean po natin ay gagayahin lang po natin yung pagkakasunod ng kanyang mga gearing. So hindi mo muna po natin i-connect itong ating terminal dahil lilinisin din po natin to. Then itong contact naman po yung ating lilinisin. Gamit po itong ating contact cleaner at syempre itong ating sipilyo. Ayun,
After po natin ma-assemble, gamit po itong ating cellphone at malagyan na rin po ng konti langis, ito, pwede na po natin itong takpan ulit. Testingin muna po natin at siguraduhin po natin na gumagana po siya bago po natin siya ibalik. Yun, pantar mga pare kayo. So final test tayo mga pare ko, tignan po natin kung hihinto pa rin itong ating ginawa. So ayan mga pare ko, na-testing na po natin itong ating ginawa at hindi na po siya huminto. So next time po na magkakaroon kayo ng problema sa inyong washing machine, sa kanyang timer na humihinto, ay ganyan lang muna po ang inyong gawin. Pero kung hindi nyo po siya magawa, is pwede naman po kayo mamili ng bago. So hanggang dito lang po ang ating video at maraming salamat po sa panonood. Para sa inyo mga pare ko, paalam!